Ito ang Yamaha Sniper 155 Standard Version Color Cyan. Isa sa pinakaastig na kulay ng Yamaha Sniper at isa ito sa pinakamabenta. Kaya kung isa ka rin sa nagbabalak bumili nitong Yamaha Sniper 155, pag-uusapan natin ang kanyang features, specs at aalamin na rin natin kung magkano na lang ba itong Yamaha Sniper 155 ngayong 2025. Pag-usapan muna natin ang pinakaunang mapapansin mo pag nakita mo ang motor na ito. Siyempre ang itsura. Unang tingin pa lang alam mong hindi ordinaryo ang motor na ito. Ang kulay cyan fairings ito ay hindi lang basta forma. Ito ay nagpapakita ng freshness, ng pagiging sporty at pagiging modern. Hindi ito madalas gamitin sa mga stock na motor. Kaya kung hanap mo uniqueness at head turner, swak na swak ang cyan variant ng Sniper 155. Pero teka, hindi lang dyan natatapos ang visual impact. Dahil pag tumingin ka sa kanyang mga gulong, mapapansin mo ang kanyang mugs na color orange. Hindi lang basta simpleng itim o silver, kaya hindi mo na kailangan magpa-repaint. Kaya kung mahilig ka sa may kulay na mugs, eto, perfect na perfect sa ito at bagay na bagay ang color combination. Nandito meron siyang decals na sniper na naka-highlights kaya kitang-kita kahit malayo pa lang. Nakalagay din dyan ang ilang mga features kagaya ng VVA at syempre nandyan ang logo o ang emblem ng Yamaha na palatandaan ng world-class na engineering at matibay na reputasyon ng motorsiklo. Ngayon punta naman tayo sa puso ng motor, ang makina. Ang Yamaha Sniper 155 ay 155cc liquid-cooled 4 valves engine na may variable valve actuation o VVA. Ibig sabihin kahit anong speed o takbo mo makakakuha ka ng sapat na power. Hindi bitin sa arangkada, hindi rin kapos sa duluhan. Ang maximum power nito ay 17.7 horsepower at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 Newton meter at 8,000 RPM. Kung ikukumpara mo ito sa dating Sniper, malayo na talaga ang narating. Mas mabilis, mas responsive at mas matipid na rin sa gasolina kung marunong kang magdala, kung hindi ka waswasero masyado. At dahil liquid cooled, hindi basta-basta iinit ang makina kahit na mainit ang panahon. Kaya kung ikaw ay maglo-long ride o paakyat man ng Baguio, dagdag pa dyan ang 6-speed manual transmission nito. Hindi lang ito basta 5-speed lang. Kaya kung gusto mong humataw, may extra gear ka pa pagdating sa duluhan. Then syempre pagdating sa comfort at handling, ang sitting position ng Sniper 155 ay medyo aggressive pero hindi nakakapagod. Kumbaga ito ay naka-upright sitting position na swak para sa mga mahilig mag-adventure o long ride pero kaya pa rin gamitin pang araw-araw na biyahe papuntang trabaho, eskwela o kung ginagamit mo siya sa business mo kagaya ng mga delivery rider, pwede pa rin ang motor na ito. Then pagdating naman sa suspension nito, ito ay naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-rear monoshock suspension kaya kahit may lubak ramdam mo pa rin ang control. Pagdating naman sa timbang nito, ito ay 119 kilos lang. Mas magaan nito kumpara doon sa R version o doon sa naka-ABS. Then ang kanyang fuel capacity ay 5.4 liters. At dahil ito ay fuel injected na rin naman, matipid na rin ito sa gasolina na kumukonsumo lang din ng up to 35 to 40 km per liter. At ang maganda dito sa motor na to, napakalalapad ng kanyang mga gulong. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 90 by 80 by 17, sa likod ay 120 by 70 by 17. And of course ito ay naka-tubeless na. Then yung kanyang mga preno pareho ng naka-disc brake. Ito dito sa harapan, ito ay naka-single disc brake with single piston caliper. Sa likod ay ganun din. Then ayan, diba yung kanyang mugs, napakaangas talaga, color orange, bagay na bagay. Yan ang una kong napapansin dito sa motor na to, kapag ka naka-side view talagang kitang-kita mo yung pagiging sporty at pagiging modern. Kaya maraming bumibili sa kulay nito, itong color cyan. Then pagdating naman sa seat height nito, 795mm lang, kaya perfect na perfect din sa mga bridge height. At ang maganda dito, napakataas ang kanyang ground clearance, 150mm, kaya hindi basta-basta aabutin ang ilalim bahagi nito. Yung kanyang makina ay safe na safe sa mga lubak-lubak dahil mataas nga ito. Anyway, meron na rin itong assist and slipper clutch, kaya mas smooth every time na tayo ay magda-downshift. At ang Yamaha Sniper 155 ay madalas na ginagamit din ng mga mahilig sa racing. Pero sa racetrack, ginagamit ang Yamaha Sniper 155. So ibig sabihin, pwedeng pang racetrack ang motor na to. Kahit stock lang ang makina, talagang papalag ito sa racetrack. At dahil napakaganda rin kasi ng handling nito, kaya pagdating sa mga cornering, hindi ka rin mahihirapan. Isa pa, nakatulong din yung magiging malapad ng kanyang mga gulong. Kaya stable talaga pagdating sa cornering. Pagdating naman sa mga ilaw nito, yung kanyang headlight ay naka-LED na. Then yung kanyang low beam ay nandito sa itaas. Yung kanyang high beam ay nandito sa baba.
Tapos meron itong DRL o Daytime Running Light na napakaastig ng kanyang forma, lalong lalo na dito sa harapan. Tapos yung kanyang mga turn signal lights ay nandito sa baba at meron pa itong built-in hazard lights. Pagdating naman dito sa kanyang tail light, ayun, parang R1 yung kanyang forma, di ba? Parang big bike. LED na rin yung kanyang tail light. At di ba, napakaastig. Yung kanyang mga turn signal lights dito sa likuran ay nakahiwalay naman. At kahit sobrang dami ng bumibili ng Yamaha Sniper 155, hindi pa rin nakakasawang tingnan at parami pa rin ang parami ang bumibili nito dahil talagang pogi, astig ang kanyang disenyo. Kaya kahit marami kang nakakasalubong na Yamaha Sniper, talagang nandun pa rin yung paghanga ng mga tao sa Yamaha Sniper 155 dahil nga hindi ito nakakasawang tingnan. Pagdating naman sa presyo, dahil itong standard version ng ating furniture sa video na ito ay nagkakahalaga ng 125,900 pesos. Available yan dito sa Yamaha, available yan dito sa New Nemar, Iriga City Branch. Kaya kung nandito ka lang sa Iriga at naghahanap ka ng motor, bumisita na lang kayo dito. At para sa akin, masasabi kong sulit na sulit pa rin ang pera mo dito sa Yamaha Sniper 155 standard version dahil pwede pa rin pang araw-araw, napakastig ng forma, matipid sa gasolina at hindi ka mabibitin sa performance. Kaya kung nagbabala kang bumili ng Yamaha Sniper 155, huwag ka na magdalawang isip kung ito talagang nilalaman ng puso mo. Bilhin mo na yan at siguradong wala kang pagsisisihan. Ikaw, ano masasabi mo dito sa Yamaha Sniper 155? Isa ka rin ba sa nagbabalak bumili ng motor na ito? O isa ka rin ba sa meron ng Yamaha Sniper 155? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli. Ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.